Kahapon, may nagpagawa po sa atin ng dalawang cellphone. Isang iPhone 7 na restart logo only at battery at isang Samsung A12 na no power. Yung iPhone 7 ay nagawa at nadala na niyang pauwi, pero itong Samsung A12 ay naiwan dahil medyo complicated ang issue, hindi kayang madaliin. Ang history po ng phone ay iniwan lang daw niya pong naka-charge ng mga 1 or 2 hours at nang balikan daw po niya ay hindi na daw nagbubukas. Kaya pagdating po dito sa shop, ay agad ko pong tinest ang lahat ng basic. Wala po akong nakitang short sa battery terminal at charging circuit, pero once na pinaandar ang unit, ay low current lang siya at bumabagsak agad sa zero. Kaya I'm pretty sure na may problema sa motherboard, especially sa power circuit. And using thermal camera, ay inobserbahan ko po ang init sa motherboard at napansin ko po na kapag pina-power on ang unit, ay bahagyang umiinit ang power IC. Which is normal naman, pero nakakapagtaka dahil hindi tumutuloy. At nang itry ko naman pong i-charge ang unit, ay biglang bumulusok sa init ang power IC. And that sudden overheat sa power IC ay hindi po normal. It only mean po na may problema sa area ng power IC or sa mismong power IC. Gusto ko na sana ditong palitan ng power IC. Pero sabi ng utak ko, hanapin mo ang salarin kung bakit umiinit si power IC. Kaya sinunod ko ang bulong ng aking isipan. Useless nga din naman talaga kung papalitan ko agad ang power IC. Kung hindi ko naman malalaman kung may nagpapainit na ba sa kanyang iba, kaya nanlalamig na siya sa akin. Gumamit po ako dito ng Rosin Flux para mapinpoint ko po kung saang exactly part umiinit ang power IC. Mahalaga po ang trick na ito dahil ito po ang magiging basehan natin sa gagawin nating diagnosis using schematic diagram. Then, after ko pong makita yung eksaktong umiinit na area sa power IC, ay ang next pong gagawin ko ay i-check po sa aking available board diagram kung anong linya ang posibleng pinagmumulan ng unusual heat sa ating power IC. And since ang power IC ay nag-overheat every time po na isasalpak po natin ang charger, ay dito po tayo mag-i-start maghanap sa linya ng charging circuit. Iti-trace po natin ang linya ng 5 volts USB charging dahil dito po nanggagaling ang supply na nagpapainit sa ating power IC. From charger to FPC USB charging ay ang unang checkpoint po na daraanan ng 5 volts ay ang OVP, Over Voltage Protection. Ang pangunahing tungkulin ng Over Voltage Protection ay para protektahan ang mga component na dinadaluyan ng VBus 5 volts para siyang security guard sa eskwelahan, no ID, no entry. Si OVP naman ay not 5V, no entry. Then, kapag nakalagpas na si VBus 5 volts kay OVP, ay ang next checkpoint naman nito ay kay fuse, then mag-stop over naman siya kay charging IC. Kapag okay si charging IC, ay dito na mag-i-start ang tinatawag nating second terminal. Ang first terminal po natin ay ang VBus 5 volts at ang second terminal naman po natin ay naglalaro from 3.5 volts to 4 volts. Dito po ay hinahanap ko po ang linya ni second terminal. At kung mapapansin po ninyo na mano-mano ko pong hinahanap dahil sa limited lang po ang info ng aking schematic diagram. Kadalasan po ay ang second terminal ay ang current supply sa power IC, light IC, Wi-Fi IC, at sa marami pang iba kaya madalas sila din yung may pinakamaraming connection. So dito po ay sa tingin ko po ay ito na po yung hinahanap kong second terminal. Although labeled po siyang VBAT, ay minsan po talaga ay nakakalito ang Chinese software. Kaya ako po ay stick lang po ako sa original power circuit sequence ng any smartphone. Kung mapapansin po natin dito na ang umiinit na spot sa power IC ay nasa bandang kaliwa, kaya yan din po ang aking naging basehan dito sa schematic diagram sa paghahanap ng linya na posibleng daluyan ng charging circuit. At dito'y napansin ko po itong USB PMU, wala akong idea kung ano ito. Dahil tulad nga po ng sinabi ko, na very limited po ang information na ibinibigay nitong Wuxinji diagram pagdating sa mga Android. Pero since ito po ang pinakamalapit doon sa spot ng power IC, ay dito muna ako nag-focus. Chinek ko po ang lahat ng daraanang mga pyesa nitong USB PMU line. At ang nakita ko po ay 2 capacitor. At sa mismong CPU, kaya medyo nalungkot po ako. Dahil pag nagkataong CPU ang short ay nasa 90% return to owner na ito. Pero nagpatuloy pa rin ako sa aking ginagawang diagnosis. And all of a sudden, biglang lumiwanag ang lahat dahil nakumpirma ko na ang short to ground
ay ang capacitor na malapit sa CPU, kaya wala ng intro-intro ay tinanggal ko agad ang capacitor. Then after ko pong matanggal ang capacitor na malapit sa CPU, ay dinouble check ko po using multimeter kung wala na ba talaga ang short. And yes po, 100% pong wala na nga talagang short to ground ang line ng USB PMU. But although hindi na po shorted ang power IC, ay hindi pa rin po nagpa-power ang unit. Kaya dito na po ako nagdesisyon na magpalit na ng power IC. Mag-o-order na sana ako sa online ng pyesa at buti na lang may available stock ang kapwa nating technician na galing pa mismo sa unit. Kahit medyo matrabaho yung galing sa unit, ay ang advantage naman ay meron agad. Unlike sa online na minsan lagpas 1 linggo bago dumating. Pagkatapos ko pong maisagawa ang pagtatanggal, paglilinis ng motherboard, ay ang next naman pong procedure ay ang pagtatanggal, paglilinis at pagre-reball sa ating donor component. Then kapag ready na po ang lahat, ay final procedure ay ang pagkakabit ng ating bagong power IC. Dito po ay magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ko, kinakabahan. Kasi baka may issue rin itong power IC na ikakabit ko. At excited dahil alam kong labis na matutuwa ang aking kliyente kung sakaling mag-power ang kanyang telepono. Ang pag-amin kasi sa akin ng aking kliyente ay kung hindi lang daw sa mga file na kailangan niya sa trabaho na nakasave dito sa phone ay wala na rin daw siyang balak ipagawa pero no choice talaga siya kaya daw siya nagbaka sakali dito sa Euritech Repair Shop. At after ko pong maikabit ang bagong power sa ginagawa nating motherboard ay laking gulat ko tuwa dahil muling nanumbalik ang display sa screen ng Samsung A12. Finally, nagtapos din sa positive result ang ating pagsisikap, i-check at i-assemble ko na lang ito para matawagan ko na ang may-ari. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusubaybay sa ating mga content. Naway magsilbi pong inspirasyon itong mga video ko sa aking mga kapwa technician. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Euritech at your service.